Isang pangalan lang ang nagpatigil sa mundo ni Marco de Alva, Liana. Nasa gitna siya ngang tablado, sa ilalim ngang matinding sikat ng araw ngang San Isidro, hawak ang mikropono. Ang palakpakan ng nga tao ay parang ugong na lang sa kanyang tainga. Ang masalitang nakahanda sa kanyang papel ay biglang naglaho. 5 taon. 5 taon niyang sinubukang ibaon sa limot ang pangalang iyon, pero sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang sakit, ang pagsisisi, ang matanong na hindi nasagot. Para siyang ibinalik sa kahapon, sa mismong sandali na tinalikuran siya nito, nang walang kahit isang salitang paalam. Sir Marco, bulong event organizer sa kanyang tabi, napansin siguro ang kanyang biglaang paginto. Doon lang siya natauhan. Tumikim siya. Pilit na ibinalik ang profesional na ngiti sa kanyang mga labi, ang ngiting kilala ng buong mundo. Ang ngiting ang bilyonaryong si Marco de Alva, ang CEO ng De Alva Corporation. Ngunit sa lup-lup niya, siya pa rin ang binatang si Marco na iniwan at nasaktan. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap. Pilit niyang sinabi, ang kanyang mga mata ay palihim na naglilibot sa dagat ng mga tao. Hindi na niya hinahanap ang mga lokal na opisyal o ang mga importanteng bisita. Isang mukha lang ang hinahanap niya. At doon, sa ilalim ng isang punong mangga, nakita niya ito. Nakatayo si Liana Reyes. Ang buhok niyang mahaba ay nakatali lang ng simple. Ang suot niyang bestida ay simple lang din, ngunit sa paningin ni Marco, siya pa rin ang pinakamagandang babae sa buong San Isidro. Walang nagbago. Maliban sa isang bagay, ang mga mata niya. Nang magtama ang kanilang paningin, isang ngiting matagal na niyang inipon ang unting sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti ngang pag-asa, ngang pananabik, ngang 5 taong paghihintay. Ngunit ang ngiting iyon ay naghelo sa hangin nang makita niya ang mamata ni Liana. Walang emosyon, malamig. Parang pader na hindi kayang tibagin. Isang tingin na nagsasabing isa na lang siyang estranghero. Mabilis nitong iniwas ang tingin, na parabang isa siyang dumi na ayaw nitong makita. Parang sinaksa ang puso ni Marco. Natapos niya ang kanyang talumpati na hindi na niya alam kung paano. Ang masalita ay automatikong lumabas sa kanyang bibig. Ngunit ang isip niya ay nasa babaeng iyon na pilit siyang iniwasan. Pagbaba niya nga ang tablado, sinalubong siya nga taong gustong makipagkamay at magpapicture. Ngumiti siya, tumango, pero ang nga mata niya ay patuloy na hinahanap si Liana. Nakita niya itong naglalakad palayo, papunta sa isang maliit na tindahan sa gilid ng plaza. "Excuse me," sabi niya sa mga tao, at hindi na nag-atubili pa. Kailangan niya itong makausap. Ngayon na. Sumunod siya. Ang bawat hakbang niya ay pabigat ng pabigat. Ano ang sasabihin niya? "Kumusta ka na? Bakit mo ako iniwan?" Naabutan niya ito na bumibili ng isang botengang tubig. "Liana," tawag niya, at ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nanatiling malamig. "Mr. de Alva," sagot nito. Formal at may distansya. "Mr. de Alva, hindi Marco." Parang sampal sa kanya ang masalitang iyon. "It's good to see you," sabi niya, kahit alam niyang kasinungalingan iyon. It was painful to see her. "Nandito po ba kayo para sa charity event?" Tanong nito. Iniiba ang usapan. Ang bawat salita ay magalang, ngunit ramdam niya ang pader sa pagitan nila. "Oh, at para bisitahin ang San Isidro, matagal na rin." Gusto niyang sabihin, "Para makita ka," pero pinigilan niya ang sarili. "Kanuan po ba? Sika po mauna na ako. Akma na itong tatalikod." "Wait," pigin niya. "Liana, Hindi niya alam kung paano sisimulan. Paano niya isusumbat ang 5 taon? Katahimikan sa loob ng ilang segundo? Pero bago pa man niya mahanap ang nga tamang salita, isang boses ng bata ang pumukaw sa kanilang dalawa. "Mommy, tignan mo po!" Napalingon si Marco. Sa di kalayuan, may isang batang lalaki na masayang nagpapakita ng isang laruang eroplano. Ang bata ay may makapal na buhok, bilugang mata, at isang ngiti na
Isang ngiti na parang pamilyar. Leo, dahan-dahan lang. Anak, sabi ni Liana, ang boses niya ay biglang lumambot. Ang lamig sa kanyang nga mata ay napalitan ng pagmamahal habang nakatingin sa bata. Si Liana ay may anak na. Ang katotohanan iyon ay tumama kay Marco na parang malakas na sampal. Siyempre, 5 taon na ang nakalipas. Malamang ay may sarili na itong pamilya. Pero habang pinagmamasdan niya ang batang nagngangalang Leo, may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Isang kakaibang koneksyon. Parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan nang maktama ang kanilang mga mata. Nginisyan siyang bata, isang ngiting inosente at puro. Hindi na malayan ni Marco na nakatiti na pala siya. Napansin iyon ni Liana at bahagya nitong itinago ang bata sa kanyang likuran, 1 kilos na puno ng proteksyon. Sipo, Mr. Di Elva. Palam. Mabilis na sabi ni Liana ay hinila na ang petsa palayo. Naiwan si Marco na nakatayo doon. Tulala. Pinanot niya silang maglakad palayo. Ang mag-ina. Isang matandang babae na nagtitinda sa tabi ang napansin ang kanyang tingin. Ang gwapong batang yan. No, sir, sabing matanda. Si Leo. Ang gwapong anak ni Liana. Mana sa ina. Anak ni Liana. Paulit-ulit na umalinggaw iyon sa isip ni Marco. Kinakalkulangang isip niya. 5 taon. Mukhang 4 o 5 taon gulang ang bata. Ang manumero ay naglalaro sa kanyang utak. Bumubuong isang tanong na kinatatakutan niyang bigkasin. Hindi. Hindi maaari. Pero ang tibok ng puso niya, ang kakaibang koneksyon na naramdaman niya, hindi siya maaring magkamali. Isang nag-alap na determinasyon ang pumalit sa kanyang pagkabigla. Hindi siya alis ng San Isidro hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. Hinarap niya ang daan kung saan naglaho si Liana at Leo. Hindi na siya nag-aksayang ang panahon. Mabilis siyang naglakad, halos takbuhin na niya ang distansya. Nakita niya sila malapit sa may sakayan ng tricycle. Liana, Sigonia. Napatigil ito at lumingon, bakas sa mukha ang pagkagulat at inis. Nilapitan niya ito. Ang kanyang hininga ay habol. Hindi na niya inalintana ang mataong nakatingin. Wala na siyang pakialam sa kanyang imahe. Isang bagay lang ang mahalaga ngayon. Tinitigan niya si Liana ng diretso sa mata. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng diin. Liana, sino ang batang yon? Ang tanong ni Marco ay parang isang malakas na kulok na bumasak sa katahimikan ng hapon. Liana, sino ang batang yon? Bawat salita ay tumusok sa puso ni Liana na parang matatalim na bubog. Sa isang iglap, bumali ang lahat ng takot na 5 taon niyang sinubukang kalimutan. Ang anino ng isang babaang makapangyarihan, ang bigat ng isang sikretong pasan-pasan niya araw-araw, ang sakit ng isang pag-ibig na sapilitan niyang tinapos. Sa harap niya ay si Marco de Alva, ang lalaking minahal niya ng buong buo, at ang lalaking tinalikuran niya para iligtas ang kanyang pamilya. Nakita niya ang pag-asa sa mamata nito, ang paghahanap ng kasagutan. At iyon ang lalong nagpatigas sa kanyang puso. Ang pag-asang iyon ang delikado. Ang pag-asang iyon ang sisira sa tahimik na mundong binuo niya para sa kanyang anak. Mommy? Tanong ni Leo. Ang maliit na kamay nito ay humigpit sa kanyang bestida. Naramdaman ng bata ang tensyon. Iyon ang nagpabalik sa katinuan ni Liana, ang kanyang anak. Si Leo ang mahalaga. Tumingin siya ng diretso kay Marco. Ang lahat ng sakit at galit ng nakalipas na 5 taon ay isiniksik niya sa isang malamig na tingin. Wala kang pakialam. Sagot niya. Ang bawat salita ay matigas at walang emosyon. Nakita niya ang sakit na gumuhit sa mukha ni Marco, pero hindi niya iyon pinansin. Hinawakan niya ang kamay ni Leo at mabilis na tumalikot. Liana, sandali. Narinig niyang sigaw ni Marco mula sa likuran. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad. Hila-hila ang kanyang anak. Mommy, sino po siya? Tanong ulit ni Leo. Isang matandang kakilala. Anak. Huwag mo na siyang isipin. Sagot niya. Pilit na pinapakalma ang sarili para hindi maramdaman ni Leo ang panginginingang kanyang makamay.
Pumara siya ng tricycle at mabilis na isinakay ang anak. Habang papalyo ang tricycle, napasulyap siya sa bintana. Naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng daan. Nag-isa. Ang anino nito ay pahaba ng pahaba sa papalubok na araw. Isang imaheng ang kalungkutan. Pero ipinikit niya ang kanyang mamata. Wala na siyang karapatang maawa. Pagdating sa kanilang maliit na bahay, ang bahay na minanapan niya sa kanyang mamagulang, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Niyakap niya si Leo ng mahigpit. Isinupsop ang kanyang mukha sa buhok nitong mabango. Okay ka lang, Mommy? Tanong ang kanyang anak. Oo naman, anak. Pagod lang si Mommy, pagsisinungaling niya. Pinatulog niya si Leo sa kanilang kwarto. Habang pinagmamasdan niya ang anghel sa kanyang harapan, bumalik ang lahat. Ang bawat detalye nga araw na iyon, 5 taon na ang nakalipas, ay sariwang-sariwa pa rin. Ang alaala ay dumating na parang isang malamig na hangin. Nasalop siya nga isang malaki at malamig na opisina sa Makati. Ang lahat ay kulay puti at pilak. Sa harap niya, nakaupo si Doña Elvira de Alva, ang ina ni Marco. Nakasuot ito ngang isang mamahaling puting gamit, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang maalahas ay kumikinang. Hawak nito ang isang tasangang saa na parabang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Hija, simula ni Doña Elvira. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. Alam kong mahal mo ang anak ko, at alam kong mahal ka niya. Pero hindi kayo para sa isa-isa. Hindi nakapagsalita si Liana. Ang kanyang makamay ay nanlalamig sa kanyang kandungan. Ang Made Alva ay hindi basta-basta. May pangalan kaming inaalagaan. At ikaw, sino ka ba? Isang simpleng babae mula sa probinsya. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa na parabang isa siyang dumi. Ang pamilya mo, may maliit na tindahan daw kayo, hindi ba? Isang maliit na negosyo na madaling mawala. Isang maling desisyon lang, isang tawag lang sa telepono, at baka bukas wala na kayo. Iyon na! Ang banta. Hindi direktang sinabi, pero malinaw na parang sikat ng araw. Nanikip ang dibdib ni Liana. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mata. Layuan mo si Marco, sabi ng matanda, ibinaba ang tasa. Ang tunog niyon sa platito ay parang putok ng baril sa katahimikan. Huwag mo siyang kakausapin, huwag kang magpaalam. Ipakita mo sa kanya na hindi mo siya tunay na minahal, na pera lang ang habol mo. Masasaktan siya. Oo, pero lilipas din yon. At sa huli, gagawin mo ang isang pabor para sa aming lahat. Lumabas si Liana sa gusaling iyon na parang isang multo. Nang makarating siya sa kalsada, sa gitna ng ingay ng busina at ng mataong naglalakad, doon bumuhos ang kanyang maluha. Umiyak siya hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil alam na niya ang kailangan niyang gawin. Isasakripisyo niya ang kanyang kaligayahan para sa kapakanan kanyang pamilya. Ang tunog ng tiyanyang cellphone ang nakpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Sige na. Ang kanyang matalik na kaibigan. Sinagot niya ito. Hello? Liana, nakita ko sa Facebook. Nagbalik na si Marco de Alva. Totoo ba? Punggat agad ni Gina. Huminga ng malalim si Liana. Oh, Gina. Nakita ko siya kanina. Ano? Nag-usap kayo? Anong sabi niya? Nakita niya si Leo. Sunod-sunod na tanong nito. Gina, ayoko siyang pag-usapan. Liana, naman. 5 taon na. Hindi ba't karapatan din niyang malaman? Malumanay na sabi ni Gina. Isang pamilyar na galit ang umakyat sa dibdib ni Liana. Karapatan? Nasaan ang karapatan ko nun, Gina? Nasaan ang karapatan ni Leo na makaroon ng buong pamilya ng hindi tinatakot? Pinili nila ang landas na ito, hindi ako. Kaya mananatili kami sa tahimik na buhay namin. Pero, Gina please, pagod ako. Bukas na tayo mag-usap. Ibinaba niya ang tawag, hindi na hinintay ang sagot ng kaibigan. Gabi na, tahimik na ang buong kabahayan. Akala ni Liana ay tapos na ang araw. Akala niya ay ligtas na siya sa loob ng 4 na sulok ng kanyang tahanan. Ngunit may kumatok sa pinto. Nag-alinlangan siyang buksan.
Sino naman ang bibisita ng ganoong oras? Sumilip siya sa bintana at nakita niya ang isang deliveryman. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Para po kay Ma'am Liana Reyes. May itinulak itong isang malaking kahon. Napakalaki nito. Ano po ito? Tanong niya. Pinabibigay lang po, ma'am. Bayat na po lahat. Nang makalis ang deliveryman, naiwan si Liana na nakatiti sa kahon. Sa gilid, may isang maliit na card para kay Leo. Sana magustuhan mo, M. Nanginginig ang makamay niyang binuksan ang kahon. Sa loob, isang bagong-bago at napakagandang mountain bike na kulay asul, isang bisikletang alam niyang katumbas ng ilang buwang sahot niya. Hindi siya nakaramdam ng tuwa. Sa halip, isang matining takot ang gumapang sa kanyang pagkatao. Nahanap niya ang address niya. Alam niya kung saan sila nakatira. Hindi ito isang simpleng regalo. Ito ay isang mensahe. Isang mensaheng nagsasabing hindi siya titigil. Napasandal si Liana sa pader. Ang puso niya ay kumakarera. Ang pader na binuo niya sa loob ng 5 taon ay nagsisimula ng gumuho. At alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi ito ang katapusan. Nagsisimula pa lang. Ang pagtanggi ni Liana ay hindi isang pader para kay Marco. Isa itong hamon. Ang bawat malamig na tingin, ang bawat matigas na salita, ay lalo lang nagpaalap sa apoy sa kanyang dibdib. Hindi na ito tungkol sa nasaktang pride o sa isang nakaraang hindi matahimik. Tungkol na ito sa isang batang may mamatang pamilyar at ngiting parang salamin ngang sa kanya. Hindi siya susuko. Kung hindi niya kayang pumasok sa pintuan, gagawa siya ng sarili niyang daan. Kinabukasan, ang balita ay mabilis na kumalat sa buong San Isidro. Ang De Alva Foundation, sa pamumuno mismo ni Marco De Alva, ay magbibigay ng malaking donasyon sa San Isidro Community Health Center, ang mismong lugar kung saan nagtatrabaho si Liana bilang isang community nurse. Hindi ito simpleng donasyon. Isang truck na punong nga bagong gamit, nga bagong kama para sa pasyente, nga gamot, bitamina, at maging nga laruan para sa mga bata ang dumating sa maliit na health center. Si Marco mismo ang nanguna sa pagbabangang gakahon kasama ang kanyang maliit na team. Ang suot niya ay simpleng polo shirt at maong. Pawis na pawis sa ilalim ng araw na parabang isa lang siyang ordinaryong volunteer. Pero alam niyang bawat kilos niya ay may nanunod. At tama siya, mula sa loob ng health center, sa likod ng salaming bintana, nakita niya si Liana na nakatingin. Ang mukha nito ay hindi mabasa, walang galit, walang tuwa, blanko lang. Ilang sandali pa, pumasok ang isang babaeng pamilyar kay Liana, karga-karga si Leo na medyo matamlay, may lagnat ang bata. Ito na ang pagkakataon niya. Pumasok si Marco sa waiting area, dala ang isang kahon ng mga laruan. Para sa mga batang pasyente, sabi niya sa head nurse, pero ang nga mata niya ay nasa mag-ina sa isang sulok. Nilapitan niya sila, dahan-dahan, na parang isang hayop na ayaw makagulat ng kanyang puntirya. "Hey, Jem!" bati niya kay Leo. "Masama ba ang pakiramdam mo?" Nagulat si Leo, pero tumango ito. Itinago nito ang mukha sa balikat ng kanyang ina. Hinikpitan ni Liana ang yakap sa anak. Ang kanyang buong katawan ay nagsisiganang lumayo ka. "Liana," sabi ni Marco, ang boses ay malumanay. "Narito lang ako para tumulong. Hindi namin kailangan ng tulong mo." Malamig na sagot ni Liana, hindi nakatingin sa kanya. Hindi sumuko si Marco. Dumukot siya ng isang maliit na laruang kotse mula sa kanyang bulsa. "Ito, para sa iyo. Para kapag magaling ka na, may bago kang kalaro." Nag-aalangang tiningnan ni Leo ang laruan, tapos ay tumingin sa kanyang ina, humihingi ng permiso. Umiling si Liana. "Sabi ko, ayos na kami." Maring sabi ni Liana, tumayo, at dinala si Leo papasok sa opisina ng doktor. Naiwan si Marco na hawak pa rin ang laruan. Narinig niya ang bulungan ng ibang nga ina sa waiting area. Grabe, si Sir Marco, ang bait. Ang swerte naman ni Liana. Ngumiti lang siya ng pilit. Kung alam lang nila. Kinahapunan, inabangan niya si Liana sa labas ng health center. Alam niyang kailangan nilang mag-usap. Nang makita siya nito,
Bumuntong hininga ito na parang pagod na sa mundo. Ano na naman ito, Marco? Tanong nito. Sa halip na sumagot, inilahat ni Liana ang isang puting sobre. Ano to? Tanong niya. Bayad para sa bisikleta. Partial payment. Huhulugan ko buwan-buwan hanggang sa mabayaran ko lahat. Kaya parang awa mo na. Itigil mo na to. Tinitigan ni Marco ang sobre. Tapos ay tumingin kay Liana. Isang halo ng paganga at pagkadismaya ang naramdaman niya. Ang pride nito, hindi pa rin nagbabago. Hindi ko kailangan ng pera mo, Liana. Pero kailangan namin ng katahimikan. Sumbat nito, ang boses ay bahagyang tumaas. Huwag mong daanin sa pera ang lahat, Marco. Hindi mo mabibili ang kapatawaran. At lalong hindi mo mabibili ang karapatan sa isang bagay na tinalikuran mo na. Hindi ko siya tinalikuran dahil hindi ko alam. Sagot niya. Ang sariling boses ay tumataas na rin. Hindi ako alis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo, Liana. Karapatan kong malaman. Wala kang karapatan! Sigaw nito at mabilis na tumalikot. Iniwan siyang muli. Napabuntong hininga si Marco. Ginulo ang sariling buhok sa frustration. Ang kwentong sinabi sa kanya ng kanyang ina ay nagsisimula nang magkaroon ng gabutas. Sabi ni Doña Elvira, si Liana ay isang gold digger. Pero ang babaeng kaharap niya ngayon ay handang magbayad para sa isang regalong hindi naman niya hiningi. May mali. Para maganap ang sagot, pinuntahan niya ang isang luma at maliit na karinderya sa bayan. Doon, nakita niya ang isang matandang lalaki na abala sa pag-ayos ng kanyang fishing net. Mangki ko, bati niya. Napatinggala ang matanda. Marco, ikaw na ba yan, iho? Gulat na sabi nito. Si Mangki ko ay isang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Nakamustahan sila. Nakwentuhan tungkol sa mga nakalipas na taon. At sa huli, itinanong ni Marco ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanya. Mangki ko, naalala niyo po ba si Liana? Si Liana Reza. Tumango ang matanda. Oo naman, ang mabait na anak ni Mang Tonyo. Nakakaawa nga ang pamilyang yan. Bakit po? Tanong ni Marco, biglang naging alerto. Naku, mailang linggo matapos kang umalis papuntang Maynila, bigla na lang nalugi ang maliit nilang tindahan. Kung ano-anong problema ang dumating. Ma-permit, mautang na biglang sinisingil. Halos maubos ang lahat ng naipundar nila. Mabuti na lang at nakabangon din kahit paano dahil sa pagsisikap ni Liana. Parang may kung anong malami na bagay ang gumapang sa likod ni Marco. Sabi ngang ina niya, iniwan siya ni Liana dahil sa pera. Pero ang kwento ni Mang Kiko, na walang ng pera ang pamilya ni Liana pagkaalis niya, hindi nagtutugma. Para siyang nagbubuo ang isang puzzle. At ngayon niya lang napansin na parang may maling piyesa sa kwentong binuo ang kanyang ina. Nagpaalam siya kay Mang Kiko, ang isip ay lumilipat. Naglakad siya ng walang direksyon, pabalik sa direksyon ng health center. Gabi na. Ang mailaw sa kalsada ay nagsisimula ng sumindi. Habang papalapit siya, may narinig siyang dalawang boses ngang babae na nag-usap sa isang madilim na eskinita sa gilid ng gusali. Pamilyar ang isang boses, si Liana. Napatigil si Marco sa likod ng isang malaking puno, nakikinig. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gina, sabi ni Liana, ang boses ay basak at puno ng pagod. Araw-araw, nandiyan siya, parang anino na sumusunod sa amin. Hindi mo ba talaga sasabihin sa kanya? Tanong ng kaibigan nito. Para ano pa? Para lalong guluhin ang buhay namin? Para dalhin niya si Leo sa Maynila at ilayo sa akin? Narinig ni Marco ang pagbuntong hininga ng kaibigan ni Liana. At ang sumunod na sinabi nito ang nagpatigil sa pagtibo ng kanyang puso. Liana, hanggang kailan mo itatago? Karapatan ni Marco na malaman na si Leo ay anak niya. Ang masalita ay parang bombang sumabog sa katahimikan ng gabi. Anak niya. Nakatayo si Marco sa dilim, hindi makagalaw. Ang hangin ay biglang naging mabigat, hindi siya makahinga. Ang lahat ng hinala, lahat ng tanong, lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nakabit-kabit sa isang iglap. Si Leo ay anak niya.
Pagkatapos ng usapan nila ni Gina, nagpaalam si Liana na parang isang puganteng tumatakas. Ang masalita ng kanyang kaibigan ay umaling-awngaw sa kanyang isip. Karapatan ni Marco na malaman. Karapatan, isang salitang napakadaling sabihin para sa mga taong hindi pasan ang bigat ng mundo sa kanilang mga balikat. Naglakad siya pawi, ang bawat hakbang ay mabilis at punong kaba. Pakiramdam niya ay may mga matang nakasunod sa bawat kilos niya. Bawat anino sa eskinita ay tila may anyo ni Marco. Bawat kaluskos ng mga dahon ay parang mga yabak na papalapit. Pinagtatawanan niya ang sarili. Nagiging paranoid na siya. Ngunit nang likuin niya ang kanto patungo sa kanilang kalye, ang kanyang kinatatakutan ay nakatoto. Nakatayo siya roon, sa ilalim nag-iisang posteng ilaw. Si Marco, naghihintay. Napatigil si Liana sa paglalakad. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis, na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi ito ang Marco na mayabang o ang Marco na nag-alok ng tulong. Ang Marco na nasa harap niya ngayon ay may ibang anyo. Ang kanyang mabalikat ay bahagyang nakayuko, ang kanyang mukha ay seryoso, at sa kanyang mata, may isang bagay na hindi pa nakikita ni Liana sa loob ng 5 taon. Desperasyon. Liana, sabi nito, ang boses ay mababa at seryoso. Pakiusap, mag-usap tayo. Umiling si Liana, umatras ng isang hakbang. Wala tayong dapat pag-usapan, Marco. Umuwi ka na. Hindi ako alis. Matigas na sabi nito, humakbang palapit sa kanya. Hindi ako alis hanggat hindi mo ako sinasagot ng toto. Kasabay ang kanyang masalita, isang pataang ulan ang tumama sa ni Liana. Sinundan pa ang isa at isa pa. Sa loob ng ilang sandali, ang ambon ay naging isang malakas na buhos ng ulan, na para bang nakikisabay ang langit sa gulo sa kanyang dibdib. Basa na sila pareho, nakatayo sa gitna ngang walang taong kalsada. Umalis ka na, sigaw ni Liana. Ang boses ay nangingini dahil sa lamig at galit. Ano pa bang gusto mo? Sinabi ko na, wala kang kinalaman sa buhay namin? Huwag kang magsinungaling sa akin, sagot ni Marco. Ang boses ay tumaas na rin, puno ang hinanakit. Narinig ko kayo ni Gina, narinig ko ang lahat. Natigilan si Liana. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang ulo. Narinig niya. Alam na niya. Wala nang saysay ang pagtatago. Wala nang mapagtataguan. Ang pader na 5 taon niyang pinagtibay ay gumuho sa isang iglap. Napayuko siya. Ang buhok na basa ay tumabing sa kanyang mukha. Ang maluha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang bumagsak. Humahalo sa buhos na ulan. Ang bigat, ang pagod, ang 5 taong pag-iisa. Liana. Narinig niyang tawag ni Marco. Ang boses nito ay biglang lumambot, punong pagsusumamo. Lumapit ito sa kanya. Ang mamata ay nakikiusap. Please, sabihin mo sa akin. Totoo ba? Tinaas ni Liana ang kanyang mukha. Tinitigan niya ang lalaking nagdulot ng kanyang pinakamatinding sakit at pinakamatinding ligaya. Ang ulan ay tumutulo sa kanilang nga mukha. Ang mundo sa paligid nila ay naglaho. Ang pagod ay bumigay. Ang lakas niya ay naubos na. Sa isang tinik na basak at puno ngahat ng sakit na naipon sa kanyang puso, sumigaw siya. Oh Marco, anak mo si Leo. Masaya ka na? Ang pagsabong ng masalitang iyon ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa pagitan nilang dalawa, mas malakas pa kaysa sa ragasang ulan. Nakatitig lang si Marco, hindi makapaniwala. Ang kanyang mukha ay nagpakita ngang sunod-sunod na emosyon. Pagkabigla, pagkalito, at pagkatapos. Isang dahan-dahang pag-unawa na sinundan ng isang hindi maipaliwanag na saya. Isang saya na mabilis na nabahiran ng matinding pagsisisi. Anak ko, bulong niya, na para bang sinasabi niya iyon sa unang pagkakataon. May anak ako. Humakbang siya palapit. Ang makamay ay nakaangat, na para bang gusto siyang yakapin, na para bang gusto niyang punasan ang mga luha sa kanyang muka. Isang kilos ng pagnanais na kumonekta, na ayusin ang lahat ng nasira. Ito na sana, ang sandaling iyon. Ang sandaling ang pag-amin.
ngang posibleng simula ngang pagilom. Ngunit ang sandali ay biglang pinunit ng dalawang matutulis na ilaw ng sasakyan na tumama sa kanilang dalawa. Isang itim at eleganteng kotse ang huminto sa kanilang tabi. Ang makina nito ay marangyang umugong. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa likuran. Mula sa dilim salop ng sasakyan, lumitaw ang isang mukha na hinding-hindi malilimutan ni Liana. Isang mukhang naging dahilan ng kanyang mabangungot. Perpekto pa rin ang ayos. Walang bahit ng emosyon, maliban sa nanlilisik na mga mata. Si Doña Elvira de Alba. Tumingin ito sa kanyang basang-basang anak, pagkatapos ay sa umiyak na si Liana na may tingin ng sukdulan na pakasuklam. Marco, sabi nito, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Anong kabaliwan ito? Para kay Marco, ang pagdating ng kanyang ina ay parang isang multo mula sa pinakamasamang bangungot. Ang init na nagsimulang bumalot sa kanyang puso dahil sa pag-amin ni Liana ay biglang pinatay ngang nagyayelong presensya ni Doña Elvira de Alva. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, nakatingin sa eleganteng figura na lumabas mula sa kotse, hawak ang isang payong na iniabot ng driver. Hindi man lang ito nabasa ng ulan, perpekto, walang bahit. Ang kabaliktaran nilang dalawa ni Liana, nabasang-basa at nakukumaho. Marco, pumasok ka na sa kotse, utos ni Doña Elvira. Ang tingin ay hindi inaalis kay Liana. Ang tingin na iyon punong pakasuklam, na parabang si Liana ang pinakamaruming bagay na nakita nito. Ma, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Marco. Hinaharangan si Liana na parabang kaya siyang protektahan ng kanyang katawan mula sa mga salita ang kanyang ina. Gumisi si Doña Elvira. Sinusundo ang anak ko na tila naliligaw ng landas. At ano itong nakikita ko? Ang babaeng manggaganso na bumalik para muling manloko. Huwag mo siyang pasalitaan ng ganyan, sigaw ni Marco. Ang pagalang sa ina ay biglang napalitan ng galit. Bakit? Dahil ba to? Diresong tumingin si Doña Elvira kay Liana. Ano ang ginamit mo ngayon? Iyang bata, magkano ang kailangan mo para layuan mo na ulit ang anak ko? Sabihin mo lang ang presyo mo, babae. Lahat ng tao ay may presyo. Bawat salita ay parang lason na tumatagos sa balat ni Marco. Ito ang mga kasinungalingang pinaniwalaan niya noon. Ngunit ngayon, sa harap niya, habang nakikita niya ang sakit sa mamata ni Liana, ang makasinungalingang iyon ay tunok basura. Tama na, ma. Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa kalye. Mas malakas pa sa buhos ng ulan. Hindi mo na ako maloloko ulit. Si Leo ay anak ko, at wala kang karapatang yurakan ang pagkatao ng ina niya. Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang mukha ni Doña Elvira ay natigilan. Nagulat sa biglaang pagsuway ng kanyang anak. Ngunit ang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng isang mapait na tawa. Isang tawa na nagpatindig sa balahibo ni Marco. Maloko? Ako pa ang nanloko? Sabi ni Doña Elvira. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. Dahan-dahan itong lumapit sa kanila. Ang mamata ay nanlilisik kay Marco. Marco, anak, ang lahat ng ginawa ko para sa iyo. Para sa akin, ang sirain ang buhay ko. Ang paglayuin kami. Sagot ng matanda. Ang boses ay biglang tumaas para protektahan ka mula sa pagkakamali. Mula sa isang babaeng hindi nababagay sa pangalan nating De Alva. Tumingin ito kay Liana. At sa sandaling iyon, inilabas ni Doña Elvira ang kanyang pinakamatinding sandata. Hindi isang kasinungalingan, kundi isang katotohanang mas masakit pa. Inaakala mo ba na ko sa kaniyang iniwan? Tanong ni Doña Elvira kay Marco, na may ngisi sa labi. Nakakamali ka. Hindi ka niya basta lang tinalikuran. Huminga ito ng malalim na parabang ninanamnam ang sandali. Pinilit ko siya. Natigilan si Marco. Anong sabi mo? Ako ang nagpalayo sa kanya. Pag-amin ni Doña Elvira, walang bahit ng pagsisisi. Tinakot ko siya. Sinabi ko sa kanya na kapag hindi ka niya nilayuan, sisirahin ko ang negosyo ng pamilya niya, ubusin ko ang lahat ng mayroon sila hanggang sa wala ng matira. Pinili niya ang pamilya niya kaysa sa iyo. At gagawin ko ulit iyon kung kinakailangan. Ang mundo ni Marco ay gumuho. Kung ang pag-amin ni Liana kanina ay isang pagsabok
Ang pag-amin ng kanyang ina ay isang lindol na sumira sa mismong pundasyon ng kanyang pagkatao. Hindi siya iniwan ni Liana dahil sa pera. Hindi siya tinalikuran ni Liana dahil hindi siya nito mahal. Tinalikuran siya ni Liana para iligtas ito. At naniwala siya sa lahat ng kasinungalingan. Naging kasangkapan siya sa kalupitan ng sarili niyang ina. Napatingin siya kay Liana. Ang galit at tapang sa mukha nito kanina ay naglaho na. Ang nakikita niya ngayon ay isang mukhang wasak. Isang pakaunawa ang dumaan sa mga mata nito. Isang pakaunawa na hindi lang pala siya ang biktima ng kasinungalingan, kundi pareho silang biktima ng isang mapait na katotohanan, pareho silang pinaglaruan. Ang sakit na nakita niya sa mga mata ni Liana ay hindi nagalit sa kanya. Ito ay isang sakit na para sa kanilang dalawa, isang sugat na ngayon ay pareho na nilang dinadala. Naramdaman ni Marco ang panalami na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang ulan, ang sigawan, ang presensya ng kanyang ina lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Liana na puno ng sakit. Siya dapat ang nagprotekta dito, pero siya pa ang naging dahilan ng pinakamatinding sakit nito. Dahan-dahang umiling si Liana habang nakatingin sa kanya. Ang maluha ay muling dumaloy, hindi na mapigilan. Ngayon alam mo na, bulong ni Liana, ang boses ay halos hindi na marinig sa gitna ng ulan, ngunit para kay Marco, ito ay kasing lakas ng isang siga. Pareho tayong niloko niya. Tumingin ito sa kanya. Ang nga mata ay puno ng isang uri ng kalungkutan na hinding-hindi na niya malilimutan. Isang kalungkutan na nagsasabing wala ng pag-asa. Kaya parang awa mo na, Marco, sabi nito. Ang boses ay basak na, layuan mo na kami. At sa huling pagkakataon, tumalikod ito. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito basta lang naglakad. Mabilis itong tumakbo sa gitna ng ulan, palayo sa kanya, palayo sa kanyang ina, palayo sa lason ng kanilang nakaraan. Naiwan si Marco na nakatayo, tulala, basang-basa, habang pinapanot ang babaeng mahal niya at ang katotohanan ng kanyang anak na mawala sa dilim. Lahat ay nawala. Nakatayo si Marco sa gitna ng kalsada, basang-basa, habang ang tunog ng pagtakbo ni Liana ay unti-unting nilalamon ng lakas ng ulan. Ang masalita nito pareho tayong niloko niya. Layuan mo na kami. Ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Bawat isa ay isang matalim na saksak. Sa kanyang tabi, ang ina niya ay nakatayo pa rin, hawak ang payong hindi matinag na parabang isang reyna na nanalo sa isang digmaan. Marco, halika na. Tapos na ang kabaliwang ito, mahinahong sabi ni Doña Elvira na parabang walang nangyari. Ngunit sa loob ni Marco, may isang bagay na tuluyang nabasag. Ang huling hiblangang pagiging masunurin na anak. Dahan-dahan siyang lumingon. Hindi galit ang nasa mukha niya. Hindi paksiga. Isang nakakakilabot na katahimikan. Isang uringang kalmadong pakasira. Tapos na? Tanong niya, ang boses ay halos pabulong ngunit may bigat na parang bato. Ngayon pa lang ito magsisimula, ma. Tinitigan niya ang kanyang ina. Hindi na bilang isang anak na humahanga, kundi bilang isang lalaking nakakita sa totoong kulay nito. Sinira mo kami. Sinira mo ang buhay ko para sa pangalan ng pamilya. Para sa ano? Para sa iyo, git ni Doña Elvira. Umiling si Marco. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. Hindi. Para sa sarili mo. Para sa pride mo. Humakbang siya palapit dito. Wala nang pakialam sa ulan. 5 taon, ma. 5 taon kong pinaniwalaan ang makasinungalingan mo. 5 taon na dapat ay kasama ko ang anak ko. Ang salitang anak ko ay lumabas sa kanyang bibig ng may kasamang sakit at pananabik. Pinipili ko sila, ma. Ang masalitang iyon ay binitawan niya ng dahan-dahan, ngunit ang bawat isa ay may bigat ng isang pangako. Pinipili ko si Liana at ang anak ko. At kung ang pagpili sa kanila ay nangangahulugang tatalikuran ko ang lahat ng ito, ang pangalan, ang pera, gagawin ko. Tinalikuran niya ang kanyang ina.
na natigilan at ang kotseng naghihintay. Nagsimula siyang maglakad sa kabilang direksyon, palayo sa kanyang nakaraan, palayo sa lahat ng bagay na sumisimbolo sa pagiging isang de Alva. Kinabukasan, hindi sa isang marangyang hotel nagising si Marco, nagpalipas siyang gabi sa isang maliit na insabayan. Ang isip ay hindi matahimik, walang de Alva Corporation, walang nga meeting. Isang bagay lang ang nasa isip niya, ang tunay na pagsisisi. At alam niya kung saan magsisimula. Nakatayo siya ngayon sa harap ng maliit at simpleng bahay ng Reyes. Ang pinturang lumanat at ang mga halamang nakapaligid dito ay sumisigaw ngang kapayakan isang mundong malayong-malayo sa kanyang kinalakihan. Huminga siya ng malalim at kumatok. Ang nagbukas ay isang lalaking nasa mga 50 anyos, may kunot sano at makamay na halatang sanay sa trabaho. Ang ama ni Liana, si Mang Tonyo, nakilala siya nito agad. Ang kaninang pagtataka sa mukha nito ay napalitan ng galit. Anong ginagawa mo dito? Matigas na tanong nito. Gusto ko po sanang humingi ng tawad, sabi ni Marco. Ibinaba ang kanyang tingin sa sahig. Alam ko pong wala akong karapatan. Alam ko pong ako ang dahilan ng lahat ng hirap na dinanas ninyo. Tumawa ng mapet si Mang Tonyo. Humingi ng tawad. Matapos mong siray ng buhay ng anak ko. Matapos mong talikuran siya na parang basura. Hindi sumagot si Marco. Tinanggap niya ang bawat salita. Karapat dapat siya ron. Hindi po ako naparito para magdahilan, sabi niya. Itinaas ang kanyang tingin. Ang nga mata ay puno ng sinseridad. Wala po akong may dadahilan. Nakamali po ako. Naging duwag po ako. At habang buhay ko po, iyong pagsisisihan. Nandito po ako para subukang itama ang mga iyon kung papayagan ninyo. Mula sa likod ni Mang Tonyo, lumabas ang ina ni Liana, si Aling Nena. Hinawakan nito ang braso ng kanyang asawa. Tonyo, hayaan mo na. Patawarin mo na kami, iho. Pero mas mabuting umalis ka na, sabi ni Aling Nena. Ang boses ay malumanay, ngunit may bakas ng sakit. Tumango si Marco. Hindi na siya nagpumilit. Ngunit bago siya tumalikot, may sinabi siya, kung mayroon po akong anumang may tutulong, anumang kailangan ninyong kumpunihin. Nandito lang po ako. At sinimulan niya ang kanyang panata. Hindi siya umalis ng San Isidro. Hindi na siya bumalik sa hotel. Ibinenta niya ang kanyang mamahaling relos para sa pera at umupang ang isang maliit na kwarto malapit sa bayan. Kinabukasan, nakita niya ang bubong ng maliit na tindahan ng Reyes. May sira ito mula sa huling bagyo, hindi siya nagpaalam. Bumili siya ng yero at mga pako, humiram ng martilyo at hagdan at nagsimulang magtrabaho sa ilalim ng tirik na araw. Ang CEO na sanay sa aircon at manggabot meeting ay ngayon pawis na pawis. Pinupukpok ang bawat pako ng may determinasyon. Ang makamay niyang sanay lang sa pagpirma ng mga dokumento ay nagsimula ng makapaltos. Ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pagtunok. Mga tawag mula sa kanyang opisina sa Maynila, mga tawag mula sa kanyang ina. Hindi niya sinasagot. Bawat ring ng telepono ay isang paalala ng buhay na tinalikuran niya. Mas pinili niyang pakinggan ang tunog ng kanyang martilyo. Mula sa bintana ng kanilang bahay, nakita siya ni Liana. Napatigil ito sa kanyang ginagawa. Pinapanot ang lalaking kinamumuhian niya na inaayos ang bubong ng kanilang kabuhayan. Ang puso niya ay naghalo-halo. May galit pa rin, pero may isang maliit na parte sa kanya na nagsisimulang magtanong. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Marco. Inayos niya ang bakot. Nilinis niya ang kanal sa harap ng tindahan. Tinulungan niyang magbuhat ng gasako ng bigas. Hindi siya nagsasalita maliban kung kinakausap. Nagtatrabaho lang siya, tahimik, matiyaga. Isang hapon, habang pauwi si Leo mula sa eskwela, nakita ni Marco ang bata mula sa malayo. Hindi siya lumapit. Ngumiti lang siya, isang ngiting malungkot. Umupo siya sa isang tabi. Kinuha ang laruang kotse na tinanggihan ni Liana noon at naglaro mag-isa sa alikabok na parabang umaasang mapapansin siya ng kanyang anak.
Nakita iyon ni Liana mula sa bintana. Ang tagpong iyon ang makapangyarihang si Marco de Alfa na nakaupo sa lupa. Naglalaro mag-isa na parang isang bata. Naghihintay lang isang sulyap ay parang isang punyal na tumusok sa kanyang puso. Nang dapit hapon na, habang si Marco ay pagod na nakasandal sa pader, pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Lumabas si Mang Tonyo mula sa tindahan. Tahimik itong lumapit sa kanya. Inakala ni Marco na pagagalitan na naman siya. Ngunit sa halip, inyabot ni Mang Tonyo ang isang boteng malami na tubig. Natigilan si Marco, nakatingin sa bote, pagkatapos ay sa mukhang ang matanda. Uminom ka muna. Iho, sabi ni Mang Tonyo, ang boses ay magaspang pa rin ngunit wala na ang galit. Mukhang pagod ka na. Nakatayo si Liana sa may bintana, hawak ang kurtina habang pinapanot ang kanyang ama na inaabutan ngang tubig si Marco. Ang simpleng gesture na iyon isang boteng tubig ay parang isang malakas na alon na tumangay sa natitirang pader na nakapalibot sa kanyang puso. Ang pader na yelo na binuo niya sa paligid ngang kanyang puso sa loob ngang 5 taon ay nagsimulang makaroon ng mabitak. Sa loob ng ilang araw, nasaksihan niya ang pagbabago. Hindi ang Marco na bilyonaryo na sinusubukang ayusin ang lahat gamit ang pera. Ang nakita niya ay ang Marco na matiyagang nakpako sa bubong. Ang Marco na pawisang naglinis ng kanilang bakuran. Ang Marco na malungkot na nakangiti habang pinapanot mula sa malayo ang anak na hindi niya mayakap. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Liana. Hindi na galit ang nararamdaman niya. Pagod na siyang magalit, pagod na siyang matakot. Gusto na niyang maging masaya para sa sarili niya. At higit sa lahat, para kay Leo. Kinagabihan, pagkatapos niyang patulugin si Leo, lumabas siyang bahay. Nakaupo pa rin si Marco sa isang bench sa tapat, sa ilalim ng posteng ng ilaw, tahimik na nakatingin sa kanilang bahay. Parang isang bantay, isang aninong naghihintay. Huminga siya ng malalim, tinawag ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Marco, tawag niya. Ang boses ay kalmado. Agad itong napatayo. Ang muha ay puno ng pag-asa at takot. Liana, hindi siya nagsalita. Sa halip, binuksan niya ng mas malawak ang pinto. Isang imbitasyon, isang pagsuko. Nag-alinlangan si Marco na parabang hindi siya makapaniwala. Dahan-dahan itong lumapit, bawat hakbang ay maingat na parabang isang maling galaw lang ay maglalaho ang lahat. Nang makapasok ito sa kanilang maliit na sala, doon lang niya nakita kung gaano ito kapagod. May magasgas ang kamay nito at ang damit ay may bahit ng alikabok, ngunit sa mamata nito may bagong liwanag. Tumikim si Liana. Gising pa si Leo. Gusto ka raw niyang ipakita yung bago niyang drawing. Isang maliit na kasinungalingan, pero iyon ang tulay na kailangan nila. Sumunod si Marco sa kanya papasok sa kwarto. Nakaupo si Leo sa kama, hawak ang isang papel na may guhit ng isang bahay, araw at 3 stick figures. Nang makita ay negabata si Marco, ngumiti ito. Hello po, tito. Lumuhod si Marco sa sahig para maging kapantay ng bata. Ang gamata ay nangingilit sa luha. Ang makamay na dati pumipirma lang sa milyon-milyong kontrata ay ngayon maingat na inaabot ang papel. Wow, sabi ni Marco, ang boses ay basak. Ang ganda naman ito. Sino-sino to? Ito po si Mommy, turo ni Leo. Ito po ako. Tapos, ito po yung tatay ko. Sabi ni Mommy, nasa langit na daw po siya. Binabantayan kami. Isang butil ng luha ang pumata mula sa mata ni Marco. Tumama sa sahi na kahoy. Hindi niya ito pinunasan. Tumingin si Liana sa eksena sa harap niya. Ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa buhay niya, sa wakas ay makasama. At sa sandaling iyon, alam niyang tama ang kanyang desisyon. Nang makatulog na muli si Leo, lumabas sila sa sala. Umupo sila, may 1 metrong distansya sa pagitan nila, ngunit ang katahimikan ay hindi na mabigat. Salamat, Liana, basap ni Marco sa katahimikan. Para saan? Para dito. Para sa pagkakataong ito.
Tumingin ito sa kanya, ang namatay puno ng emosyon. Hindi ako hihingi ng tawad, Liana, dahil alam kong kulang ang nga salita. Sa halip, ipapangako ko sa'yo. Gagamitin ko ang bawat arong buhay ko para patunayan na karapat-dapat ako sa pangalawang pagkakataon na to. Hindi na umiyak si Liana. Napagod na ang ngaluhan niya. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Alam ko, Marco, nakikita ko. Tumingin siya sa makamay nito na magaspang na ngayon. Magsimula tayo ulit. Dahan-dahan. Para kay Leo. Para kay Leo, ulit ni Marco. Tumango. At para sa atin. Sa di kalayuan, sa isang madilim na bahagi ng asada, isang itim na kotse ang tahimik na nakaparada. Salop, pinanot ni Doña Elvira ang ilaw na nakmumula sa bintana ng bahay ng Ngares. Nakita niya ang aninong ng kanyang anak na nakikipag-usap kay Liana. Nakita niya ang isang uri ng kapayapaan sa postura nito na hindi pa niya nakikita noon. Walang sinabi ang matanda, walang galit, walang pagbabanta. Isang malalim na buntong hininga lang ang pinakawalan niya. Dahan-dahan, isang butil ngang luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Umalis na tayo, utos niya sa driver, at ang kotse ay tahimik na umalis sa dilim. Makalipas ang ilang linggo, sa dalampasigan ng San Isidro, ang papalubok na araw ay nakpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Naglalakat ang tatlong anino sa basang buhangin. Isang batang lalaki ang nasa gitna, tumatawa ng malakas. Ang kanang kamay niya ay hawak ng isang babaang may ngiti sa magalabi na abot langit. Ang kaliwang kamay naman niya ay hawak ng isang lalaking nakatingin sa kanya na may paksintang walang kapantay. Huminto sila. Itinaas ni Marco at Liana ang kanilang makamay, sabay na iniswing si Leo sa hangin. Ang tawang bata ay humalo sa tunong ng alon. Ulit, Daddy! Ulit, sigaw ni Leo. Ngumiti si Marco kay Liana. Isang ngiti na punong pasasalamat, pag-asa, at isang pag-ibig na sinubok ng panahon at muling nabuo. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, si Liana Reyes ay nakaramdam ng kapayapaan. Sa wakas, ang pamilya niya ay buo na. At dito nagtatapos ang makulay na kuwento ng pag-ibig, pagsisisi, at muling pagbubuo ni na Marco, Liana, at ng kanilang munting si Leo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kuwentong ito, kasama ninyo akong umiyak, nainis, kinilig, at umasa. Ang bawat emosyon ni na Marco at Liana ay naramdaman ko rin, at naging isang karangalan na ibahagi ang kanilang kwento sa inyo, sapagkat ang istoryang ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapatawad hindi lang sa taong nakamali, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon at sa pag-asang kahit ang pinakawasak na mga puso ay kayang muling mabuo at magmahal ng higit pa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong salobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang inyong napulot? Huwag kayong mag-atubiling iwan ang inyong makomento sa ibaba. Ang bawat isa ay aking babasahin at pahahalagahan hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Lihim na Puso.